Mainit at hindi biro ang mga pinakabagong pahayag ni Cavite Representative Kiko Barsaga laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pahayag na ito naglalaman ng mga alegasyon laban sa Pangulo na may pinaplano raw para lumala ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetine sa ICC. Narito ang balita. President Marcos plans to end the life of former President Duterte. Sa kasagsagan ng undas, ito ang mabibigat na aligasyong binitiwan ni Cavite Representative Kiko Barsaga laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang talumpati, naging sentro ng kanyang aligasyon ang umano'y mga plano ni Marcos laban sa pamilyang Duterte, partikular na laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs campaign na kinaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Barsaga, malaki raw ang kanyang paniwala na habang patuloy na nade-delay ang paglilitis kay Duterte, may mas malaki pang pinaplano si Marcos hindi lamang laban sa dating Pangulo kundi maging sa pamilya nito. Based on information I received from my private intelligence network in The Hague, Netherlands, the poor treatment and lack of medical attention by the International Criminal Court for former President Duterte was deliberately done under the instructions of the Marcos administration. Ani ng mambabatas, parte umano ng plano ni Marcos na hindi bigyan ng sapat na medikal na atensyon ng ICC ang kalusugan ni Duterte upang hindi na ito makalaya mula sa detensyon. He plans to gradually weaken the former president's health to increase the chance of death before his release, and to ensure that the Duterte family will not have a political resurgence in the upcoming 2028 elections. The possibility of his death while imprisoned would be disastrous for our country, and may be the start of a bloody civil war between Luzon and Mindanao. Matatandaan na noong nakaraang buwan, ibinasura ng ICC ang dalawang interim release request para kay Duterte bilang nananatiling banta ang impluwensya nito sa mga kapakanan ng mga tatayong saksi sa kaso at na natutugunan ang mga medikal nitong pangangailangan sa loob ng ICC detention. Itong katapusan ng Oktubre, naghain na ng apela ang defense sa ICC Appeals Court upang mabaliktad ang hatol ng Pretrial Chamber 1 ng pagbabasura sa release request ni Duterte. Bukod dito ay nakusahan din ni Barsaga ang ilan pa mga opisyal ng pamahalaan, kabilang na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez, Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro bilang mga promotor para maaresto si Duterte noong Marso sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.